May alam ka ba? May sandaling dumarating sa ating lahat, kadalasan sa mga tahimik na oras na hindi tayo makatulog, kapag humihinto tayo sa pagtakbo ng sapat na katagalan para maramdaman ang nangyayari sa loob. At sa sandaling iyon, kung tayo ay tapat, talagang tapat, napagtanto natin na pare-pareho lang ang bigat na dala natin sa buong buhay natin. Sa iba-iba ang tawag natin dito depende sa araw. Minsan ito ay kalungkutan, minsan ito ay ang walang pangalang sakit na hindi natin lubos na maipaliwanag. Minsan ito ay lumilitaw bilang pagkabalisa, ang pakiramdam na may kulang, na dapat tayong nasa ibang lugar. Kasama ang ibang tao, nabubuhay sa ibang buhay. Ngunit narito ang kamangha-mangha. Masusubaybayan mo ang pakiramdam na ito pabalik sa iyong buong buhay at matutuklasan mong palagi itong naroon. Nagtatago sa ilalim ng lahat ng bagay na inakala mong gusto mo. Alisin ang mga ambisyon sa karera, ang pangarap na bahay, ang perpektong katawan, ang mga kahangahangang tagumpay, at ano pa ang natitira. Ang simple at malalim na pangangailangang mahalin at magmahal muli. Ito ay mas mahalaga kaysa sa gutom. Maaari kang kumain ng piging at maramdaman pa rin ang gutom. Mas simple kaysa sa tirahan. Maaari kang tumira sa isang mansyon at maramdaman ang kawalan ng tirahan. Dahil ang talagang gusto natin ay hindi pagkain o seguridad o tagumpay. Ito ay ang makita, ang makilala, ang maging mahalaga sa isang tao sa paraang hindi nangangailangan ng paliwanag o katwiran. Gayunpaman, dito nagiging interesante ang kwento. Kahit papaano ay nagawa nating gawin itong pinakanatural na bagay sa mundo at gawing isang bagay na imposibleng komplikado. Nilikha natin ang masalimuot na sistemang ito, ang larong ito na may mga patakarang hindi naaalala ng sino man na sinasang-ayunan, kung saan ang pag-ibig ay nagiging isang bagay na kailangan mong pagtrabahuhan, pag-usapan, patunayan, na karapat dapat kang matanggap. Balikan kita sandali. Isipin mo noong una mong natutunan na ang pag-ibig ay may kaakibat ng mga kondisyon. Marahil ikaw ay 5 taong gulang at may napansin ka. Mas maliwanag ang ngiti ng iyong ina noong nilinis mo ang iyong silid nang hindi hinihiling. Mas madaling nabigyan ng atensyon ng iyong ama noong nag-uwi ka ng magagandang marka. Lumakas ang init sa loob ng bahay noong ikaw ay tahimik at masunurin. Noong ikaw ay akma sa hugis na kailangan nila para sa iyo. O marahil ay dumating ito kalaunan noong mga unang taon ng pagbibinata ng matuklasan mo na para magustuhan, para maisama, kailangan mong manamit sa isang partikular na paraan. Magsalita sa isang partikular na paraan. Itago ang ilang bahagi ng iyong sarili na hindi lubos na akma sa mga inaasahan ng grupo. O marahil, ito ang iyong unang tunay na relasyon nung natutunan mo na para mapanatili ang interes ng isang tao, kailangan mong maging sapat na kawili-wili, sapat na kaakit-akit, sapat na matagumpay. Kailangan mong panatilihin ang bersyon ng iyong sarili na kanilang minahal, kahit na nararamdaman mo ang iyong sarili na nagbabago, lumalaki, nagiging ibang tao. Sa isang lugar sa lahat ng ito, isang paniniwala ang nag-ugat. Ito ay lumago ng tahimik, halos hindi nakikita, hanggang sa ito ang naging pundasyon kung paano mo nilapitan ang bawat relasyon na sumunod. Ang paniniwala na ang pag-ibig ay may kondisyon, na dapat itong pagtrabahuhan, na karapat dapat ka lamang dito kapag natugunan mo ang ilang mga kinakailangan. At kapag ang paniniwalang iyon ay kumapit, hinuhubog nito ang lahat. Sa oras na ikaw ay 30 o 40, matagal mo nang nilalaro ang larong ito na hindi mo namamalayan na isa na itong laro. Ipinagpalit mo ang mga bahagi ng iyong sarili para sa pagmamahal. Nagtanghal ka sa isang entablado kung saan ang mga manonood ay hindi kailanman lubos na nasisiyahan. At ang pagod nito, ang matinding pagod sa patuloy na pagsisikap na maging sapat, nagiging pamilyar ito sa iyo na nakakalimutan mo kung ano ang pakiramdam ng simpleng magpahinga.
Narito ang nangyayari kapag binuo mo ang pag-ibig sa mga kondisyon. Lumilikha ka ng isang bagay na mukhang pag-ibig, parang pag-ibig. Maaaring maramdaman pa ngang pag-ibig sa loob ng ilang buwan o taon. Ngunit sa ilalim, ito ay isang ganap na ibang bagay. Ito ay isang transaksyon. Isang hindi binibigkas na kontrata. Nagbibigay ka ng seguridad, magbibigay ako ng pagmamahal. Ikaw ay ganito para sa akin, ako ay ganyan para sa iyo. Pinaparamdam mo sa akin na kailangan kita, pinaparamdam ko sa iyo na kailangan kita. At sa loob ng ilang panahon, marahil kahit na sa mga dekada, ang kasunduan ay nananatili. Ang parehong partido ay tinutupad ang ipinangako. Ang mga account ay balanse. Ang istruktura ay nananatili. Ngunit narito ang problema sa pagbuo sa mga kondisyon. Ang buhay ay hindi nananatili. Hindi ka nananatili. Ang taong ikaw noong ginawa mo ang mga pangakong iyon, binigkas man o hindi, ay hindi na ang taong ikaw ngayon. Tumatanda ka. Nagbabago ang iyong katawan. Nagbabago ang iyong mga kalagayan. Marahil ay mawawalan ka ng trabaho at biglang mawawala ang seguridad na iyong inialok. Marahil ay darating ang sakit at ang lakas o kagandahan na unang umakit sa kanila ay nagsisimulang maglaho. Marahil ay napapagod ka na lamang sa pagpapanggap na isang taong hindi ikaw. At sa sandaling iyon na hindi mo na kayang tugunan ang mga kondisyon, kapag sa wakas ay natanggal na ang maskara, may nakakatakot na mangyayari. Matutuklasan mo kung ano talaga ang naroon noon pa man. Ang init na inakala mong pag-ibig ay nagpapakita ng sarili bilang ibang bagay. Obligasyon marahil. Ugali. O mas malala pa, wala talaga. Isa lamang itong walang laman na espasyo kung saan inakala mong may koneksyon. Nasaksihan ko na itong nangyari sa mga tao. Isang babaeng gumugol ng 30 taon bilang perpektong asawa para lamang mapagtanto pagkatapos umalis ang kanyang asawa na hindi niya talaga siya kilala. Alam niya ang papel na ginagampanan nito, ang mga serbisyong ibinigay nito. Ngunit siya, ang tunay na siya kasama, ang kanyang mga takot at pangarap at ang mga iniisip na itinago niya. Hindi niya kailanman tinanong at hindi niya kailanman ipinakita sa kanya. Dahil sa isang paraan, natutunan niya na ang tunay na siya ay hindi ang gusto niya o isang lalaking binuo ang kanyang buong pagkakakilanlan sa pagiging matagumpay, pagiging tagapagbigay, para lamang mawala ang lahat sa isang pagbagsak ng negosyo at natuklasan na nang hindi na niya maibigay ang seguridad sa pananalapi, ang pagmamahal ng kanyang kapareha ay natuyo na parang tubig sa disyerto. Hindi dahil sa siya ay malupit, kundi dahil ang kanilang buong relasyon ay itinayo sa kung ano ang kaya niyang ibigay, hindi sa kung sino siya. Ito ang katangian ng pag-ibig na may kondisyon. Ito ay marupok. Ito ay lubos na nakasalalay sa patuloy na pagtugon ng dalawang tao sa mga kondisyong hindi talaga napagkasunduan, kundi ipinagpalagay lamang. At kapag ang mga kondisyong iyon ay hindi na matugunan, ang lahat ay gumuguho, nagiiwan sa parehong tao na nalilito, nasasaktan, at nagtataka kung ano ang naging mali. Ngayon, kailangan kong maging malinaw tungkol sa isang bagay. Dahil dito madalas na hindi nauunawaan ng mga tao. Hindi ko sinasabing ang mga relasyon ay hindi dapat kasama ang pagbibigay. Siyempre, dapat. Ang tunay na pag-ibig ay natural na ipinapahayag ang sarili sa pamamagitan ng pangangalaga, sa pamamagitan ng atensyon, sa pamamagitan ng pagnanais na mapabuti ang buhay ng ibang tao. Ngunit mayroong malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagbibigay na nagmumula sa kasaganaan at pagbibigay na nagmumula sa takot. Ang isa ay masaya, walang kahirap-hirap, ang pag-apaw ng isang buong puso. Ang isa naman ay desperado, kalkulado, ang mabilis na pagtatangka na makamit ang pagmamahal bago ito mawala. Nararamdaman mo ang pagkakaibang ito, hindi ba? Kapag ang isang tao ay nagbigay sa iyo ng buong buo, mayroong gaan dito. Hindi sila nagsusukat,
Hindi sila naghihintay na ikaw ay magbigay pabalik ng pantay-pantay. Nagbibigay sila dahil ang mismong gawa ay nagdudulot sa kanila ng kasiyahan dahil tunay nilang gusto, hindi dahil may kailangan sila mula sa iyo. Ngunit kapag ang isang tao ay nagbigay mula sa kawalan, mula sa pangangailangan, may bigat ito. Mararamdaman mo ang mga di nakikitang kaakibat na mga kondisyon, ang di masambit na talaan ng kanilang mga ginagawa. Ang bawat gawa ng kabaitan ay may kasamang tahimik na presyo. At mararamdaman mo ang pressure ng naipon na utang kahit na walang sinuman ang tahasang nagsabi ng mga tuntunin. Ang tunay na trahedya ay karamihan sa atin ay natutunan ang ganitong paraan ng pakikipagtransaksyon ng napakaaga. Kaya hindi natin alam na may iba pang paraan. Sinanay tayo mula pagkabata upang makamit ang pagmamahal sa pamamagitan ng mabuting pag-uugali. Kaya naman, ginugugol natin ang ating buong buhay sa pagsisikap na maging sapat na mabuti. Sinusubukang matugunan ang mga kondisyon. Sinusubukang makuha ang pagmamahal na ating lubos na hinahangad. Ngunit, hindi ito kailanman gumana. Kahit na matagumpay nating natugunan ang lahat ng mga kinakailangan, kahit na ginagawa natin ang lahat ng tama, naroon pa rin ang nakakabagabag na pakiramdam na hindi tayo tunay na kilala. Na kung makita nila kung sino talaga tayo sa ilalim ng pagganap, aalis sila. Kaya tayo ay nagiging mga bilanggo na kulong sa mga relasyon kung saan hindi tayo lubos na makapagpahinga. Hindi kailanman magiging ganap na tapat. Hindi kailanman maipapakita ang ating buong sarili. Dapat tayong laging nasa, palaging pinapanatili ang ilusyon, palaging tinitiyak na hindi madulas ang maskara. At taon-taon, dekada-dekada, inaalis nito ang isang bagay na mahalaga sa atin. Nagiging hungkag tayo, dumadaan sa mga galaw, nagtataka kung bakit ang isang bagay na dapat sana ay magdulot ng kagalakan ay naging isang mabigat na pasanin. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano ang hitsura ng tunay na pag-ibig. Ang uri na hindi nabubuo sa sama ng loob. Yung tipong hindi nawawala sa oras na hindi mo maabot ang mga inaasahan. Ang tunay na pag-ibig ay kalayaan. Ito ang espasyo para maging eksakto kung sino ka, magulo at di perpekto, at patuloy na lumalago. Ito ay ang makita, tunay na makita, hindi lamang ang pinakintab na bersyon na inihaharap mo sa mundo, kundi ang buong komplikadong katotohanan tungkol sa iyo at patuloy na pinahahalagahan. Hindi dahil nakamit mo ito sa pamamagitan ng mabuting pag-uugali, kundi dahil lamang sa ikaw ay umiiral. Ngunit narito ang bahaging walang gustong marinig. Ang hindi komportableng katotohanan na nagpapahirap sa lahat ng ito. Hindi mo matatanggap ang ganitong uri ng pag-ibig hanggat hindi mo natutunang ibigay ito sa iyong sarili. Gusto nating lahat na maniwala na darating ang tamang tao at aayusin ang mga sira sa loob natin, na ang kanilang pag-ibig ay magpapatunay na tayo ay karapat-dapat na magpapagaling sa ating mga sugat at sa wakas ay magpaparamdam sa atin na kumpleto. Ngunit hindi ito gumagana ng ganoon. Hindi nito magagawa. Dahil ang isang pusong nagugutom sa pag-ibig ay gagawing mga transaksyon kahit ang pinakamapagbigay nitong mga kilos. Ito ay magbibigay, oo. Ngunit palaging nagmamasid, sumusukat, naghihintay sa kapalit. At ang desperasyong iyon, ang pangangailangang iyon, ay lumilikha ng isang pressure na hindi kayang tiisin ng tunay na pagmamahal. Isipin kung ano ang mangyayari kapag desperado kang mahalin. Bawat kabaitan na iyong iniaalok ay may nakatagong mensahe. Mahalin mo rin ako pabalik, tingnan mo ako, piliin mo ako. At ang ibang tao, kahit hindi nila ito sinasadyang nakikilala, ay nararamdaman ang bigat na iyon. Nararamdaman nila ang inaasahan, ang tahimik na hinihingi, at sinasakal nito ang anumang likas na pagmamahal na maaaring lumago. Kaya ang tanong ay, paano mo ititigil ang pagiging desperado? Paano mo pupunuin ng lubusan ang iyong sarili
nang hindi mo na kailangan ng ibang tao para patunayan ang iyong pag-iral? At ang sagot ay parehong maganda at simple at nakakatakot na mahirap. Dapat kang makipagkasundo sa iyong sarili. Hindi sa paraang pang-ibabaw na inuulit ang mga pagpapatibay na hindi mo pinaniniwalaan, kundi sa malalim na kahulugan ng tunay na pagtanggap sa iyong sariling pagkatao. Bawat bahagi nito ang mga bahaging ipinagmamalaki mo at ang mga bahaging itinatago mo sa kahihiyan, ang mga tagumpay at pagkabigo, ang kagandahan at ang pagkawasak. Lahat ng ito. Hindi ito madali. Lahat ng bagay sa ating kultura ay sumisigaw na dapat kang patuloy na nagpapabuti. Patuloy na nagiging isang bagay na naiiba sa kung ano ka. Mas mabuti, mas malakas, mas matagumpay, mas kaakit-akit. At ipinahihiwatig sa mensaheng iyon ang malupit na mungkahi na kung sino ka ngayon ay hindi sapat. Pero paano kung sapat ka na? Paano kung palagi ka ng sapat? Hindi dahil may nakamit ka o napatunayan, kundi dahil nandito ka, dahil umiiral ka. May isang bagay na nagbuo sa iyo. Tawagin mo ito kahit anong gusto mo, Diyos, ang sansinukob, ang mahiwagang puwersa na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay. Anumang pangalan ang angkop sa iyo, inilabas ka nito nang hindi humihingi ng iyong pahintulot, nang hindi hinihiling na patunayan mo muna ang iyong halaga. Minahal ka bago ka pa man makagawa ng kahit isang bagay para maging karapat-dapat dito. Sumisikat ang araw sa iyo tuwing umaga nang hindi sinusuri ang iyong mga kredensyal. Pinupuno ng hangin ang iyong mga baga nang hindi nagpapadala ng singil. Hawak ka ng mga puwersang napakalawak at napakabukas palad, kaya ang iyong pag-iral mismo ay patunay ng walang kondisyong pagmamahal. Kung makikita mo ito, kung hahayaan mo talaga itong manirahan sa iyong mga buto, may isang bagay na nagbabago. Nagsisimula kang mapagtanto na hindi ka isang pulubi sa pintuan ng buhay na umaasa ng mga tira-tirang bagay. Bahagi ka na ng piging. Hawak ka na, minamahal na, buo na. At mula sa lugar na iyon ng kapunuan, maaari kang magbigay ng pagmamahal ng walang kalakip na mga kondisyon. Hindi dahil sinusubukan mong kumita ng isang bagay, kundi dahil ang pagmamahal ay umaapaw lamang mula sa iyo kapag hindi ka abala sa pagprotekta sa iyong sarili. Kapag nagtagpo ang dalawang tao mula sa lugar na ito, mula sa panloob na kapunuan na ito, isang bagay na lubos na naiiba ang nagiging posible. Walang desperasyon, walang pag-aasam, walang patuloy na pagkabalisa kung mananatili o aalis ang isa't isa. Sa halip, mayroong kaginhawahan. Hindi nila kailangan ng isa't isa upang maging kumpleto, kaya malaya silang pumili sa isa't isa dahil lamang sa gusto nila. At ang pagpiling iyon na malayang ginawa ng walang pamimilit o pangangailangan ay mas mahalaga kaysa sa 1,000 desperadong pangako. Ito ang pag-ibig na hindi nag-iingat. Ang pag-ibig na nakikita ka sa iyong pinakamasamang araw at hindi nag-aalangan. Ang pag-ibig na hindi kailanman nakabatay sa iyong pagganap sa simula pa lang, kundi sa simpleng katotohanan ng iyong pagkatao. At ang iyong pagkatao ay hindi maaring mabigo. Hindi ito maaring mabigo. Ito ay sadyang totoo. Pero magiging tapat ako sa iyo. Bihira ang ganitong uri ng pag-ibig. Hindi dahil mahirap ito, kundi dahil karamihan sa mga tao ay hindi tumitigil sa pagtakbo ng sapat na katagalan upang mahanap ito. Masyado silang abala sa paghahanap sa labas ng kanilang sarili para sa isang bagay na maaari lamang matuklasan sa loob. Palipat-lipat sila ng tao, relasyon at relasyon. Laging umaasa na ang susunod ay magiging iba. Laging naniniwala na kung mahahanap lang nila ang tamang tao, sa wakas ay magiging maayos din ang lahat. Ngunit hindi. Dahil ang problema ay hindi kailanman ang paghahanap sa tamang tao. Ang problema ay ang pagiging maling bersyon ng iyong sarili. Hindi mo makikilala ang isang tao sa lalim na hindi mo pa nakikilala ang iyong sarili. Kung hindi ka pa natahimik kasama ang iyong sariling mga iniisip,
ang iyong sariling mga takot, ang iyong sariling sakit, hindi ka kailanman tunay na makakasama ang kanila. Kung hindi mo pa napapatawad ang iyong sarili sa pagiging hindi perpekto, hindi mo rin sila mapapatawad. Kung hindi mo pa natutunang mag-isa nang hindi nakakaramdam ng kawalan, gagawin mong parang life raft ang bawat relasyon at mararamdaman iyon ng mga tao. Mararamdaman nila kapag ginagamit sila para punan ang isang kakulangan. Kaya bago ka maghanap ng pag-ibig, bago ka magdesisyon na kailangan mo ng isang taong kukumpleto sa iyo, subukan ito. Umupo ka sa iyong sarili. Talagang umupo ka sa iyong sarili. Hindi sa mga pang-abala, hindi sa iyong telepono o musika o sa telebisyon na humuhuni sa background. Ikaw lang at ang iyong sariling presensya. At pansinin kung ano ang lumalabas. Pansinin ang pagkailang, ang pagkabalisa, ang boses na nagsasabing dapat kang gumawa ng isang bagay na mas mahalaga. At pagkatapos ay pansinin na ang boses na iyon ay hindi ikaw. Ito ay isang kaisipan lamang, isang ugali, isang huwaran na natutunan mo sa isang lugar sa daan. Sa ilalim ng lahat ng ingay na iyon, mayroong katahimikan. At sa katahimikang iyon, mayroong isang uri ng kapayapaan. Hindi ang kapayapaan ng pagkakaroon ng lahat ng bagay na napag-isipan, kundi ang kapayapaan ng hindi na kailangan. Ang kapayapaan ng simpleng pagiging buhay, paghinga papasok at palabas, pag-iral sa sandaling ito, nang hindi kinakailangan na maging anumang bagay maliban sa kung ano ito. Kapag nahawakan mo ang kapayapaang iyon, kahit sandali lang, may kung anong bagay sa iyo ang nakaka-relax. At mula sa relaksasyong iyon, nagiging posible ang tunay na pag-ibig. Hindi yung tipo na mapangasar at nangangailangan, kundi yung tipo na nagbibigay ng hindi sinusubaybayan. Yung tipo na nananatili o umaalis, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa tunay na pag-aalaga. At narito ang maganda, kapag natagpuan mo ang kapayapaang iyon sa iyong sarili, makikilala mo ito sa iba. Mapapansin mo yung mga umiinom din mula sa sarili nilang balon na hindi mo kailangan na ayusin o kumpletuhin sila. At kapag nagkita ang dalawang taong iyon, hindi ito tungkol sa pagsagip sa isa't isa. Ito ay tungkol sa dalawang buong nilalang na pumipiling maglakad ng magkatabi, nagbabahagi ng kung ano ang mayroon sila, natututo, lumalago, ngunit hindi nawawala ang kanilang mga sarili sa proseso. Ito ang malaking ironiya. Sa sandaling tumigil ka sa pangangailangan ng pag-ibig, nagiging kaya mo itong tanggapin. Sa sandaling tumigil ka sa paghabol dito, mahahanap ka nito. Dahil hindi mo na nilalapitan ang mga tao bilang isang pulubi na may nakaunat na mangkok. Lumalapit ka sa kanila bilang isang taong mayroon ng sapat na may maiaalok, na maaaring magbigay ng malaya, dahil ang pagbibigay ay hindi ka nababawasan. At tumutugon ang mga tao riyan. Naaakit sila rito. Dahil napakabihirang makatagpo ng isang taong hindi palaging kumukuha, hindi umuubos ng enerhiya, na hindi ginagamit ang relasyon upang punan ang isang walang hanggang pangangailangan. Kaya kung gusto mong magmahal at mahalin, magsimula rito. Itigil ang pagsisikap na makamit ito. Itigil ang pagsubok na patunayan na karapat dapat ka rito. Itigil ang pagganap at pagpapanggap at pagbabaluktot sa iyong sarili sa mga hugis na sa tingin mo ay gusto ng iba. Sa halip, bumaling sa loob, makipagkasundo sa taong matatagpuan mo roon. Hindi sa pamamagitan ng pag-aayos ng lahat ng mali, kundi sa pamamagitan ng pagtanggap na walang anumang pangunahing kailangang ayusin. Hindi ka isang proyekto, hindi ka sira, hindi ka kumpleto. Ikaw ay isang buhay, humihingang pagpapahayag ng buhay mismo at sapat na iyon. Ito ay palaging sapat. Mula sa puntong iyon, ang pag-ibig ay hindi isang bagay na hinahabol o pinagkakakitaan mo. Ito ay isang bagay na ikaw. Ito ay natural na dumadaloy mula sa iyo, tulad ng liwanag mula sa araw. At kung babalik man ng iba, ito ay nagiging hindi gaanong mahalaga dahil hindi ka nagbibigay upang makakuha.
Nagbibigay ka dahil ang pagbibigay ay iyong kalikasan. At sa pagbibigay na iyon, natutuklasan mo ang isang bagay na kahanga-hanga. Matutuklasan mong hindi ka kailanman naging walang laman sa simula pa lang. Palagi kang busog. Palagi kang minamahal. Nakalimutan mo lang sandali. At kapag naalala mo, kapag nakita mo talaga ito, nagbabago ang lahat. Tumigil ka sa paghingi ng mumo at napagtanto mong nasa piging ka na. Tumigil ka sa paghahanap ng isang taong kukumpleto sa iyo at napagtanto na hindi ka naman talaga kalahating tao sa simula pa lang. Tumigil ka sa pagsisikap na makamit ang pag-ibig at maging ito na lang. At mula sa pagiging iyon, mula sa pag-apaw na iyon, makakatagpo ka ng iba, hindi bilang mga walang laman na sisidlan na umaasang mapuno, kundi bilang mga ilog na nagtatagpo ng mga ilog. Bawat isa ay puno mula sa kani-kanilang pinagmumulan. Nagsasama-sama, hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa lubos na kagalakan ng pagdaloy, ng magkasama ng ilang sandali. Ito ang pag-ibig na hindi kumukupas kahit magbago ang mga pangyayari. Ito ang pag-ibig na hindi nagiging mapait kapag hindi natugunan ang mga inaasahan. Ito ang pag-ibig na nakikita ka sa iyong pinakamasamang kalagayan at hindi tumatalikod dahil hindi ito kailanman nakabatay sa iyong pinakamahusay na pag-uugali. Ito ay nakabatay sa pagkilala na sa ilalim ng lahat ng maskara, lahat ng papel, lahat ng kwentong ikinukwento mo sa iyong sarili, ikaw ay iisang buhay, iisang kamalayan, iisang nilalang na gumagalaw sa lahat ng bagay at sa lahat. Kaya narito ang aking paanyaya sa iyo. Itigil ang paghahanap ng pag-ibig diyan. Itigil ang pagsisikap na maging karapat-dapat dito. Itigil ang walang katapusang pagganap. Sa halip, pumasok sa loob. Kilalanin ang iyong sarili ng lubusan. Tanggapin ang iyong sarili ng buo. Hindi dahil perpekto ka, kundi dahil hindi kailanman kinakailangan ang pagiging perpekto. At mula sa pagtanggap na iyon, mula sa kapayapaang iyon, panoorin kung ano ang mangyayari. Panoorin kung paano nagsisimulang dumaloy ang pag-ibig mula sa iyo nang walang pagsisikap. Panoorin kung paano lumilitaw ang mga tamang tao. Hindi para iligtas ka, kundi para sumayaw kasama ka. Panoorin kung paano nagsisimulang maramdaman ng buhay mismo ang yakap na matagal mo nang hinahanap mo nang ang pag-ibig na gusto mo ay wala riyan na naghihintay na matagpuan. Nandito mismo ito sa iyo, naghihintay na makilala. At kapag nakita mo na ito, kapag talagang alam mo na ito, mauunawaan mo na hindi ka kailanman hindi minahal, hindi kailanman nag-iisa, hindi kailanman hindi kumpleto. Palagi kang hawak ng isang bagay na napakalawak, napakabukas palad, nang walang kondisyon na hindi mo ito makita dahil naghahanap ka ng isang bagay na mas maliit, isang bagay na maaari mong hawakan at kontrolin. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay hindi maaaring hawakan. Maaari lamang itong isuko. At sa pagsuko na iyon, matutuklasan mo na ikaw nga ito. Noon ka pa man at mananatili ka pa rin.